Kabanata 581. Sa Core Island, ang pagiging isang mandirigma ay dumating na may prestihiyosong gantimpala ng isang marangal na titulo mula sa imperyo. Maaari silang makatanggap ng taunang sweldo na 100 gintong barya nang walang ginagawa. Sa kabaligtaran, ang isang karaniwang tao ay nagpupumilit na kumita ng kahit 1 gintong barya sa isang taon ng pagsusumikap. Higit pa rito, natanggap ng isang baron ang titulong ito at isang lupain o isang maliit na bayan bilang bahagi ng kanilang gantimpala. Ayon kay Jenna, ang kanilang baryo ay may isang baron na nagngangalang Felix Baldwin. Naghari siyang parang lokal na malupit na may awtoridad na magpasya sa kapalaran ng mga taga-nayon. Nalaman ni Sebastian ang kanyang sariling pangalan mula sa Fresia. Sa kabilang banda, napansin ni Jenna ang isang badge sa baywang ni Fresia na may nakasulat na Everlight sa likod, na dapat ay pangalan ng isang sekta. Ang harapan ay nakaukit ng salitang Fresia, na malamang na pangalan niya. Hindi nagtagal, ang dalawa ay nanirahan sa pamumuhay ng nayon. Nabanggit ni Jenna na natagpuan silang magkayakap, kaya naisip ni na Sebastian at Fresia na sila ay mag-asawa. Nang walang alaala sa kanilang nakaraan, sumabay na lamang sila sa pagpapalagay. Ayaw ni Sebastian na maging freeloader, kaya araw-araw siyang nangangaso sa kabundukan. Palagi siyang bumabalik na may dalang masaganang haul. Tuwang-tuwa si Jenna sa maraming catches. Ibinente niya ang natitira sa palengke dahil hindi nila kayang ubusin ang lahat ng karne. Ang dagdag na kita ay lubos na nagpabuti ng kanilang kalagayan sa pamumuhay at naiinggit ang mga taga-nayon. Pagkatapos ng hapunan noong araw na iyon, mangangaso na sana siya sa kabundukan nang pigilan siya nito. "Don't go hunting today. I have something to discuss with you." "Anong problema?" nagtatakang tanong niya. Sagot ni Jenna, "Kumalat na ang balita tungkol sa pananatili ninyo ni Fresia sa aking lugar. Bagamat mag-asawa kayo, hindi kayo kasal. At saka, ang daming tsismis. Gusto ko na magpakasal kayong dalawa, at gusto kong marinig ang saloobin nyo tungkol dito. Ipaubaya ko na lang sa'yo, ma'am." Namula ang mukha ni Fresia sa kahihiyan. Nakangiting tumango si Sebastian. Napakaganda ng Fresia. Bilang lalaki, matagal na siyang banihag nito. Kung hindi siya binigyan ng babala ni Jenna na maghintay hanggang sa kasal, maaaring mas lalo pa niya itong ginawa sa Fresia. Kaya naman, natuwa siya sa mungkahi ni Jenna na pakasalan si Fresia. Mabilis na inayos ni Jenna ang mga taga-nayon upang tumulong sa paghahanda sa kasal. Dinala niya ang mag-asawa sa punong nayon para sa opisyal na pagpaparehistro. Sa Core Island, ipinag-uutos na magparehistro para sa kasal. Kung walang pagpaparehistro, ang mag-asawa ay hindi itinuturing na legal na kasal. Kung sila ay nahuli na nakikipagtalik ng hindi opisyal na kasal, pareho silang maaaring maharap sa matinding parusa. Ang punong nayon ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa edad na 50 na may mabagsik na kilos. Narinig niya ang tungkol sa nakamamanghang kagandahan ni Fresia. Nang makita siya nito, natulala siya at muntik nang maglaway sa ibabaw niya. Nilinggan niya si Sebastian at naiinggit na sinabi, "Maswerte kang tao." Pagkatapos ng pagpaparehistro, nagsagawa ng simpleng kasal ang mag-asawa sa bahay ni Jenna. Dahil nawala na ang alaala ni Sebastian, kinuha niya ito bilang kanyang ninang. Ang mga panauhin ay pangunahing taga-nayon at iilan sa mga kamag-anak ni Jenna. Bagamat kakaunti ang mga tao, masigla ang kapaligiran. Kinailangan ng lalaking ikakasal ang bawat mesa bilang bahagi ng lokal na tradisyon. Dapat ay nalasing si Sebastian pagkatapos ng isang round, pero nakakapagtaka, mataas ang tolerance niya sa alak. Uminom siya ng matapang na alak na parang tubig lang. Sa kabila ng pag-inom ng mahigit 10 baso, hindi siya nagpakita ng senyales ng pagkalasing. Nang uupo na si Sebastian para kumain, biglang pumasok ang isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng leather armor. "Nasaan ang nobye? Ilabas mo na siya rito." Napakayabang ng mga lalaking ito at naapakan ang mga upuan ng mga bisita. Ngunit ang mga panauhin ay natakot na magsalita.
Sumugod si Jenna na may mukha na puno ng nakakainggit na mga ngiti. Mga sir, maupo kayo at uminom. Ang pinuno ng grupo ay isang lalaking nasa edad 50. Siya si Hubert Stone, ang mayordomo ng Baldwin Manor. Sumimsam siya sa isang bote ng alak at agad itong iniluwa sa mukha ni Jenna. Galit na galit si Sebastian nang makita iyon. Naghanda siyang harapin si Hubert, ngunit mabilis siyang pinigilan ng mga taga-nayon at sinabihan siyang huwag maging pabigla-bigla. Inihagis ni Hubert ang bote ng alak sa lupa at nagkomento, "Grabe ang alak na ito. Parang ihi ng kabayo." Hindi naglakas loob na magalit si Jenna. Sa halip, pinilit niyang ngumiti at sinabing, "Pakiusap, huminahon ka, Ginoo. Mahirap kami at hindi makabili ng mas masarap na alak. Sana maintindihan mo. Paano na lang ang pagkain?" Sinulyapan niya ang pagkain ng masama at sinabing, "Basura to. Sa Baldwin Manor, hindi man lang namin ito ipapakain sa aming mga aso. Bilisan mo at ilabas ang bride. Hindi ko na kayang manatili sa tambakan na ito ng isa pang segundo." "Sige. Kukunin ko ang bride ngayon mismo," aniya at nagmamadaling pumasok. Sinundan siya ni Sebastian at tinanong, "Jenna, bakit gusto nilang kunin si Fresia?" Sagot niya, "Nako, nakalimutan kong banggitin ito. Dahil nawala ang alaala mo, hindi ka pamilyar sa mga patakaran natin dito. Dapat si Lord Baldwin ang kukuha ng virginity ng bride." Kabanata 582. Ano? Nagulat si Sebastian. Kahit na nawala ang kanyang memorya, nakita pa rin niya ang mga patakaran na walang katotohanan. Bakit? Bakit kailangan hawakan ng ibang lalaki ang nobya ko? Naikuyom niya ang kanyang mga kamao, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. "Hinaan mo ang boses mo," sabi ni Jenna. Hinayla siya nito sa loob ng bahay at mamulong, "Alam kong mahirap para sa iyo na tanggapin, ngunit ito ang panuntunan. Si Lord Baldwin ang may awtoridad na magpasya sa ating kapalaran. Kung hindi tayo sumunod, ito ay parang hatol ng kamatayan." Sa kabila noon, pilit itong tinanggap ni Sebastian. She continued, "Naranasan na ng mga commoner na tulad natin dati, kaya tanggapin na lang natin ang kapalaran natin." Karaniwang dinadala ang nobya sa Baldwin Manor ng 1 o 2 araw, minsan hanggang 2 linggo. But since Fresia is so beautiful, I doubt that the botched baron will let her go. Still, it shouldn't be more than a month. We'll bring her home once the time is up. Hindi ko kayang tiisin kahit isang araw, let alone a whole month, galit niyang sabi. Mabilis na hinimok siya ni Jenna. "Huwag kang gumawa ng anumang bagay na walang ingat. Hindi natin kayang tawirin si Lord Baldwin. Kung hindi, inilalagay mo kaming lahat sa matinding panganib." Natahimik si Sebastian. Kung siya lang, tatanggi siya anuman ang panganib. Pero hindi niya maidawat ang kanyang ninang. Bumantong hininga siya at pumasok sa kwarto para akitin si Fresia. Pinilit ni Fresia na tanggapin ang malupit na katotohanan. Ngunit pagkatapos ng tame time na pangungumbinsi ni Jenna, maluhaluhang sumang-ayon siya na may pag-aatubili na tango. "Yung nasa loob ng bahay, lumabas ka na dito." Lalong naiinip si Hubert habang hinihintay ang nobya. Ang kanyang galit ay kumulo, at binasag niya ang mesa gamit ang kanyang kamay. Agad na nagkalat sa takot ang mga bisita. Matapos marinig ang kaguluhan, dali-daling hinayla ni Jenna si Fresia palabas. "Mr. Stone, please calm down. Andito na ang bride." Handa nang magwala si Hubert, ngunit natigilan siya nang makita si Fresia. Parehong nagulat ang kanyang entourage. Si Fresia ay nakasuot ng bagong damit na pangkasal na may mga tassel sa kanyang ulo. Kahit light makeup, maganda siya, parang anghel. Ang mga bisita ay nabigla, at ang kanilang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha. Hindi pa sila nakakita ng isang babae na napakaganda na ang isang sulyap ay maaaring mag-iwan ng isang tao na lubos na nabihag. Habang inaakay ni Jenna si Fresia palapit, natulala si Hubert. "I never knew such a beauty existed in this godforsaken place. How did I miss this before?"
Nabalot siya ng panghihinayang. Gagawin sana niya ang lahat para maangkin siya para sa sarili niya kung alam niya ng mas maaga. Nahiya si Fresia at patuloy na nagtago sa likod ni Jenna. Miss, sumama ka sa amin. Bagamat nag-aatubili, walang pagpipilian si Fresia kundi sundin sila. Naikuyom ni Sebastian ang kanyang mga kamao ng napakahigpit na nakagawa ito ng kaluskos. Bilang isang lalaki, nakita niyang nakakahiya na hindi niya maprotektahan ang kanyang asawa. Gayunpaman, hindi niya mapigilan ang mga ito nang hindi nanganganib sa kapahamakan. Ayon kay Jenna, magdurusa ang buong baryo kung siya ay kumilos ng walang ingat. Nauna nang dumating si Hubert sakay ng kabayo, ngunit mayroon din siyang sedan na upuan na espesyal para sa nobya. Matapos maupo si Fresia dito, umalis na ang grupo. Siya at ang kanyang mga tauhan ay nanguna sa daan sa mabagal na takbo. Hindi lang ang sedan na upuan ang hinihintay nila kundi dahil na rin sa pag-aatubili nilang bitawan ang kanilang pagkakataon. Sinabi ng isa sa mga tauhan ni Hubert, si Dudley, Mr. Stone, napakaganda ng nobya na ito. Mukha siyang anghel. Pinaghirapan niya akong lahat. Hindi ba ganoon din ang nararamdaman mo? Lou. Oo naman. Napag-isipan ko na, sabi ni Hubert. Pagpapatuloy niya, pero ang kanyang unang gabi ay nakalaan para kay Lord Baldwin, maghihintay kami hanggang sa matapos siya. Kapag umalis siya, huhulihin namin siya at ikukulong para mag-enjoy sa aming paglilibang. Dudley said, duda ako na magkakaroon tayo ng pagkakataon. Sa ganda niya, baka hindi lang isang buwan ang itagal niya sa pamamahay ni Lord Baldwin. Pwede niya siyang gamitin ng higit sa 10 taon nang hindi napapagod sa kanya. Malabong matikman natin siya. Tumanggaw naman ang iba bilang pagsang-ayon. Kabanata 583. Hindi ito ang unang pagkakataon na may nangyaring ganito. Sa tuwing makakatagpo si Felix ng magandang nobya, aangkinin niya ito para sa kanyang sarili. Nakasaad sa alituntunin na maaari lamang niya itong itago sa loob ng isang buwan, ngunit palagi siyang nakakahanap ng paraan para maiwasan ito. Papatayin niya ang lalaking ikakasal, at ang nobya ay hindi magkakaroon ng pamilyang babalikan. Sa ganoong paraan, makakasama niya ito ng walang katapusan. Anong magagawa natin? Hindi natin pwedeng hamanin si Lord Baldwin sa isang babae. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Hubert at nakaramdam ng kawalan. Napangiti si Dudley at sinabing, Mr. Stone, there's a way around this. Depende na lang kung handa ka. Hindi ba obvious? Siyempre, interesado ako. Stop beating around the bush and tell me your plan, naiinip na sabi ni Hubert. Ngumisi si Dudley at sinabing, ang kailangan lang nating gawin ay huwag ibalik ang nobya. Hindi ba nalulutas nito ang problema? Inilibot ni Hubert ang kanyang mga mata. That's a stupid idea. Palaging alam ni Lord Baldwin kapag may kasal. Kapag hindi natin ibabalik ang bride, papatayin niya tayo. Ang aming paglalakbay pauwi ay hindi ligtas kasama ang lahat ng mga bandido sa paligid. Kung inagaw nila ang nobya, ilalabas ni Lord Baldwin ang kanyang galit sa mga bandido na iyon, sabi ni Dudley na may alam na tingin. Nagningning ang mga mata ni Hubert nang maunawaan niya ang ibig niyang sabihin. Maaari nilang itago si Fresia at pagkatapos ay iulat kay Felix na kinidnap siya ng mga bandido. Mr. Stone, hindi ba solid ang planong ito? Natuwa ang lahat nang marinig iyon. Napalunok sila nang maisip ang curvy figure ni Fresia at ang nakamamanghang kagandahan. Halos hindi na sila makapaghintay na kumilos. Ngunit nag-alinlangan pa rin si Hubert. Sa bagay, alam naman niya ang hindi mahuhulaan na ugali ni Felix. At saka, walang kasiguraduhan na hindi niya sila masisisi. Dudley urged, Mr. Stone, stop hesitating. A woman this beautiful is a once-in-a-lifetime opportunity. You'll regret it if you pass it up. Nakita ni Hubert na nakakumbinsi ang argumento at tumango. Okay. Let's do it. Mabilis na kumilos ang mga lalaki at bumaba sa kabayo. Nilapitan nila ang mga may dala ng upuan ng sedan at pinatay sila ng espada.
Napasigaw si Fresia sa takot nang makita ang nangyayari sa labas. Magbantay ka sa labas. Mauuna na ako. Tila naiinip si Hubert at mabilis na umakyat sa sedan na upuan. Anong ginagawa mo? Tulong. Sigaw niya. Sa kasamaang palad, sila ay nasa isang malayong mountain pass, at walang tao sa paligid. Sweetheart, we're in the middle of nowhere. Walang makakarinig sa'yo, kahit gaano pa kalakas ang sigaw mo. You might as well enjoy it. Sinugod siya nito, ngunit marahas itong lumaban. Si Fresia ay isang tugatog na banal na Grandmaster. Sa kabila ng kanyang matinding pinsala at pagkawala ng memorya, nanatiling matalas ang kanyang instincts. Dagdag pa, mas malakas siya kaysa sa mga ordinaryong tao. With her quick reflex, pinalayas niya si Hubert. Nagtawanan at nanunokso ang mga lalaki sa labas. Mr. Stone, ang dami mo na bang nakasamang babae kani-kanina lang na kahit isa hindi mo na kaya? Baka magpahinga ka na at hayaan na natin. Get lost. I refuse to believe I can't handle this woman, bulalas ni Hubert na nakaramdam ng hiya. Ngunit sa muling pagpasok niya sa upuan ng sedan, muling pinalayas siya ni Fresia. Ang mga lalaki sa labas ay dumb-oble sa pagtawa at pilit na pinipigilan ang kanilang mga sarili. Sa sobrang galit ni Hubert ay itinutok niya ang kanyang espada sa kanya at nagbanta, asawa. Kung patuloy kang lumalaban, papatayin kita. Nanlamig si Fresia sa takot at hindi nang ahas na kumilos. Napangisi siya ng may kasiyahan at sumampa ulit sa sedan chair. Sa sandaling iyon, siya ay natakot at hindi nang ahas na lumaban. Habang pinagmamasdan ni Hubert ang kaaya-ayang figure at nakamamanghang kagandahan ni Fresia, nag-alab ang kanyang pagnanasa, at sumugod siya sa kanya. Kabanata 584. Noong pagsasamantalahan na ni Hubert si Fresia, isang tao ang biglang sumulpat sa may bintana ng sedan. Sinuntok ng figure ang ulo ni Hubert, at napakalakas ng impact kaya sumabog ang ulo nito. Napasigaw siya sa takot sa nakakakilabot na eksena. Ang ingay ay umaakit sa mga tao sa labas, na nagmamadaling itinaas ang kurtina ng sedan. Nanlamig ang lahat sa takot sa kanilang nakita. Pagkatapos, nakita nila ang isang mahigpit na mukha, at ang kanilang pagkagulat ay lumalim. Ikaw kasi. Scum, how dare you? Patayin mo siya. Si Sebastian ang figure na namagitan kanina. Dahil hindi niya kayang makitang sinamantala ng ibang lalaki si Fresia, palihim niyang sinundan ang mga ito. Nang makita niya ang mga lalaking ito na may balak na samantalahin siya, hindi siya nakatiis at nagpas siyang kumilos. Ilang mga tulisan mula sa Baldwin Manor ang agad na naglabas ng kanilang mga espada at sinugod si Sebastian. Bagamat nawalan na siya ng alaala, talas ng labaha ang kanyang instincts. Para sa kanya, napakabagal ng kanilang mga galaw. Walang kahirap-hirap siyang umiwas sa mga atake nila, saka sinuntok ang isa sa kanila. Napakalakas ng suntok na agad na sumabog ang ulo ng tulisan. Masyadong nakakatakot ang eksenang panoorin. Pagkatapos ay sinipa ni Sebastian ang ulo ng isa pang tulisan at pinalipad ng isa pang sampal. Kahit na tila casual, ang kanyang mga hampas ay kasing bilis ng kidlat at puno ng napakalaking puwersa. Ang mga thug na ito ay hindi mga mandirigma. Sila ay mga ordinaryong tao lamang na may pisikal na lakas. Kaya, paano nila malalampasan ang kanyang pag-atake? Di nagtagal, 3 sa 4 ang namatay, at ang huli ay naparalisa sa takot. We're from Baldwin Manor. Kung papatayin mo ako, hindi ka pababayaan ni Lord Baldwin. Kung alam mo kung ano ang makakabuti sa iyo, dapat tumigil ka na. Sumama ka sa akin para humingi ng awa kay Lord Baldwin. Baka magkaroon ka pa ng pagkakataong iligtas ang iyong sarili. Kung hindi, hindi lang ikaw ang matatapos, kundi ang iyong mga kaibigan at pamilya ay magdurusa din sa parehong kapalaran. Hindi interesadong makinig si Sebastian sa kanyang kalokohan at sinuntok ang kanyang ulo. Lumabas si Fresia mula sa sedan na upuan, at ang kanyang mukha ay namutla sa takot. Hinayla siya nito sa isang nakakaaliw na yakap at sinabing, huwag kang mag-alala. Nandito ako,
At hindi ko hahayaang saktan ka ng sinuman. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Kapag nalaman ito ni Lord Baldwin, siguradong hahabulin niya tayo. Ipinahayag niya ang kanyang pag-aalala. Kumunat ang noo ni Sebastian at hindi sigurado sa susunod nilang gagawin 11. Let's go back and discuss it with Jenna. We need to figure out a plan. Kung wala tayong mahanap na solusyon, baka kailangan na nating umalis. There's always somewhere we can go. Hindi nagtagal, umuwi na sila. Nagulat si Jenna nang malaman niya ang nangyari. Sebastian, bakit ka naging walang ingat? Mga taga Baldwin Manor yan. How dare you kill them? They were trying to take advantage of Fresia. I can't just stand by, sabi niya. Sabi ni Jenna, pero bakit ang bilis mong kumilos? Naranasan na ng mga babaeng tulad natin dati unless we were really hideous. Si Lord Baldwin ay sinamantala tayo. Kahit na ang mga maganda ay nahaharap sa panggigipit ng ibang mga lalaki, ngunit ito ay karaniwang tumatagal lamang ng 1 buwan. Kailangan lang nating igiit ang ating mga ngipin at lampasan ito. Ngayong napatay mo na ang mga lalaking iyon mula sa Baldwin Manor, siguradong susundan tayo ni Lord Baldwin. Ano ang gagawin natin? Puno ng pag-aalala ang mukha niya habang nag-aalalang tumatakbo. Sabi ni Sebastian, huwag kang mag-alala. Lahat ay dapat maging responsable para sa kanilang sariling mga aksyon. Kung siya ay humingi ng kabayaran, aakuin ko ang responsibilidad. Kabanata 585. Sabi ni Jenna, you can't take this responsibility. Lord Baldwin is ruthless. Kapag nalaman niya ito, kahit sinong kamag-anak mo ang magdurusa. Pero isa lang ang paraan para makaalis dito. Anong plano? Nag-aalalang tanong ni Fresia. Hinawakan ni Jenna ang kanyang kamay at sinabing, ipapadala ka namin sa Baldwin Manor. Kapag nakita mo si Lord Baldwin, sabihin sa kanya na inatake ka ng mga bandido at halos hindi nakatakas. Napakaganda mo na malamang na magugustuhan kanya at hahayaan niyang madulas ang bagay na ito. Hindi. Hindi ako papayag dyan, matigas na sabi ni Sebastian. Ang katigasan ng ulo mo ay mapapatay tayong lahat, bulalas ni Jenna. Jenna, I'm willing to go. Ipadala mo ako sa Baldwin Manor, sabi ni Fresia. Siya ay likas na mabait. Matapos mawala ang kanyang alaala, siya ay naging mas inosente at dalisay. Ayaw niyang may nahihirapan dahil sa kanya. Papatayin ko si Lord Baldwin. Naikuyong ni Sebastian ang kanyang mga kamao. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay na layunin. Nawala ka na ba sa isip mo? Nagulat si Jenna. Si Lord Baldwin ay isang mandirigma, at ang kanyang manor ay puno ng mga eksperto. Siya ay hindi isang tao na maaari mong patayin sa isang kapritsyo. Malamang napapatayin ka bago ka magkaroon ng pagkakataon na makita siya. Gaano kalaki ang agwat sa pagitan ng butler na iyon at ng isang mandirigma sa mga tuntunin ng lakas? Tanong niya. Sagot niya, nabalitaan ko na si Hubert ang pinakamagaling na manlalaban sa Baldwin Manor pagkatapos ni Lord Baldwin. Isang hakbang na lang daw siya para maging mandirigma. Bakit mo ito tinatanong? I think the butler's skills are average. Kung ang ability niya ay malapit sa isang warriors, baka magkaroon ako ng chance na patayin si Lord Baldwin, malamig na sabi ni Sebastian. Stop this nonsense. Warriors are more powerful than you can imagine. Nagawa mong patayin si Hubert dahil lang nahuli mo siya, Jenna stated. Tapos parang may realization siya. Ngunit kahit na may sorpresang pag-atake, ang pagkuha sa 5 sa kanila ay hindi maliit na gawain. Dapat na ikaw ay may talento at maaaring angkop para sa paglilinang. Bakit hindi ka kumuha ng entrance exam para sa Netherworld Sect? Ang Netherworld Sect. Ipinagpatuloy niya, ang Netherworld Sect ay ang pinakamakapangyarihang sekta sa loob ng 100 milya. Ang kanilang pinuno ay isang earl. Hindi maglalakas loob si Lord Baldwin kung ikaw ay naging alagad ng sekta. I heard their annual recruitment day is tomorrow. Kung aalis ka ngayon, you might make it in time. I'm afraid it's too late. Lord Baldwin should receive the news soon.
Ano ang gagawin mo kung aalis ako? Nag-aalalang tanong ni Sebastian. Dadalhin ko si Fresia sa kabundukan para magtago ng ilang araw. Dapat ay ligtas tayo sandali. Ang iba ay depende kung makapasa ka sa pagpili. Mukhang nag-aalala si Jenna. Mahirap ba ang recruitment assessment ng Netherworld Sect? Nagtatakang tanong niya. Mapait siyang ngumiti at sinabing, hindi ito mahirap ngunit napakahirap kung tutuusin, ito ang pinakamalaking sekta sa loob ng 100 milya. May libu-libong aplikante taon-taon, ngunit wala pang 100 ang kanilang ni-recruit. Magre-recruit ng halos 100 tao sa isang taon. Well, it doesn't sound tough, sabi ni Sebastian. Inilibot ni Jenna ang kanyang mga mata. On average, hundreds of applicants compete for one spot. Mahirap yan. Plus, a month after they're accepted, may panibagong test. At least a third of them ang matatanggal. Kaya, kung gusto mong manatili sa Netherlands Sect, kailangan mong makapasok at makapasa sa pagsusulit. Ang hirap kasing umakyat ng bundok. Wala siyang gaanong tiwala kay Sebastian. Ngunit siya ay puno ng kumpiyansa. Huwag kayong mag-alala. Talagang sasali ako sa Netherlands Sect. Sana nga. Maghahanda ako. May moment kayong dalawa, sabi ni Jenna bago umalis. Hihintayin ko ang pagbabalik mo, sabi ni Fresia. Hinayla siya ni Sebastian sa kanyang mga braso. Hindi niya napigilan ang tingin sa mapang akit nitong labi at hinalikan siya. Ang pagnanasang matagal na niyang pinipigilan ay tuluyang nag-alab, at marahang itinulak niya ito sa kama. Napaka-cooperative niya. Kung tutuusin, asawa niya ito. Kung hindi nila matakasan ang kapalarang ito, ibibigay niya ang sarili sa kanya kaysa sa iba.